3 minuto ang makalipas ang alas 6. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita, Ruth Rodriguez. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Huwebes, August 10, 2023. At narito na ang mga balita ngayong umaga. Commander ng US 7 Fleet Navy nakipagpulong sa Western Command. Senador Cayetano inilatag ang diplomatikong aksyon na dapat gawin ng gobyerno kasunod ng insidente sa West Philippine Sea. Tamang proseso sa pagpapatupad ng checkpoint sa mga nakamotorsiklo sa panahon ng eleksyon ipatutupad ng Provincial COMELEC. Sa police report, wanted sa kasong carnapping na aresto sa bayan ng Dumaran. Sa showbiz balita, Puerto Princesa may kandidata sa Miss Tourism Heritage International. Sa balitang Good Vibes, prutas na tabo sa Palawan matatagpuan, bida ngayon online. Ang detalye ng mga balita, abangan sa aming pagbabalik. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka. Sasamahan ka. Sasamahan ka ng Phoenix. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Nitong dumating ang City Nickel Mines, unang-una na doon nakapagbigay sa amin ng employment. Marami sa taga-Pulot Interior ang nagkaroon ng trabaho. At unang-unang nasagot sa aming pinaka-problema, nagkaroon kami ng isang covered court. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ang bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Paraan. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo Ibang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakarami naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars, palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya, hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastusin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. Balita 1 with DYPR. 9 minuto makalipas ang alas 6, detalye ng ating balita. Commander ng US Navy 7 Fleet dumalaw sa Western Command. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR. Pinalubong ng Western Commander Vice Admiral Alberto Carlos ang commander ng United States Navy 7th Fleet na si Vice Admiral Carl O. Thomas itong Martes sa Western Headquarters. Ang sadya ng US 7th Fleet Commander ay para pag-usapan nila ang susunod na mga military exercise sa pagitan ng Westcom at US kung paano mas mapapabutis ang bilateral at multilateral samahan ng US 7th Fleet at ng Westcom. Kasama na ang pagbibigay ng kayakan ng United States sa suporta sa Westcom sa kanilang mga plano sa buong lalawigan ng Palawan, kasama na ang West Philippine Sea. Ayon naman sa Western Commander, paralangin daw nito na makita sa hinaharap na may pakita ang tunay na pagiging magkaibigan at pagiging tunay na magkaalyado sa pagsasama sa pagpapatupad ng maayos na patakaran sa West Philippine Sea upang ang kapayapaan at kalayaan sa pagbiyahe ng kalakalan at negosyo ay mapayapa na nagagawa kasama ng paglago na bigaya ng kalikasan ay magpatuloy ito hanggang sa susunod na henerasyon sa West Philippine Sea. Maliban dito ay wala na umanong ibang inilabas na statement ng US 7 o itong US 7 Fleet Commander. Samantala, ngayong araw naman nakatakda namang bumisita sa Western Command ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Romeo Browner Jr. kung saan bibigyan ito ng pagkilala sa Westcom. Bagamat wala pang ibang detalye ng pagbisita nito sa Westcom, inaasahan naman na haharap ito sa local media at national media. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawan niya. Balita 1 with DYPR. Maraming salamat, Romy Luzares. Inilatag ni Senador Alan Peter Cayetano ang ilan sa mga diplomatikong aksyon na pwedeng gawin ng Pilipinas bilang tugon sa magkakasunod na agresibong pag-atake ng China Coast Guard sa mga sasakyang pandagat ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sabi ni Senador Cayetano, isa sa mga maaring gawin ng Pilipinas ay maghain ng diplomatic protest. Nang tanungin kung dapat bang ipatawag ng gobyerno ng Pilipinas si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian, sinabi ni Cayetano maaari itong gawin basta't bahagi ng layunin ay ang magkaroon ng heartfelt dialogue. Sabi pa ni Cayetano, magiging kapaki-pakinabang para sa Pilipinas na ipagpatuloy ang pagsusulong ng Code of Conduct kasama ang mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Hinimok din niya ang gobyerno na maging bukas sa joint exploration ng langis at gas kasama ang China na magiging daan daw tungo sa kapayapaan kung ang dalawang bansa ay parehong makikinabang. At safe naman daw ito basta may magandang legal framework. At kung bakit biglang bumalik ang China sa panggigipit matapos ang ilang taon na mapayapang kooperasyon sa pagitan ng dalawang Coast Guard sa ilalim ng Administrasyong Duterte, sa tingin ni Cayetano, isa sa mga dahilan ng mga agresibong aksyon ng China ay ang pagiging malapit ng Pilipinas sa Estados Unidos. At upang matuldukan daw ang mga agresibong pag-atake ng Chinese Coast Guard sa mga Pilipino, kailangan makipag-usap ng gobyerno ng Pilipinas sa Chinese government at very high level. Balita 1 with DYPR. Tamang proseso sa pagpapatupad ng checkpoint sa mga nakamotorsiklo sa panahon ng eleksyon.
ipatutupad ng Provincial COMELEC ngayong SK at barangay election. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Balita 1 with DYPR. Pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga kandidato sa Sangguniang Kabataan at Barangay Officials, ay magpapatawag ng conference si Palawan Provincial Commission Supervisor Atty. Percival Mendoza Jr. sa mga opisyal ng pulis para linawin sa may pantanang pagpapatupad ng COMELEC checkpoint sa buong lungsod ng Laguna. Ito ay para maging malinaw sa mga pulis kung ano ang tamang procedure kapag dadaan sa checkpoint ang mga nakamotor. Sabi kasi ni Atty. Mendoza, hindi maaari na kapag pinanghinto ng pulis ang mga nakamotorsiklo ay driver's license at registro ng motor ang agad na hinahanap ng ito. Kaya naman na ang pag-uutos para buksan ng U-box ng isang motorsiklo, hindi naman ito nila pinag-uutos ang nalitong proseso sa mga pulis. Dahil hindi patas na kapag motorsiklo ang pinapahinto sa checkpoint ay ito agad ang hinahanap. Tulad ng pagpapahinto sa masasakyan kung mga rules na plain use lang ang dapat na gawin. Ganun din dapat sa mga nakamotorsiklo para maging fair sa lahat ng pagpapatupad ng COMELEC checkpoint. Maliban kung may advance information ng pulis na sa checkpoint na may dalang armas o anumang kontrabando ang motorsiklo at mapulwis ay bago lamang niya maaaring ay pag-utos ang pagpapabukas ng U-box ng motor, pag-check ng driver's license at papeles ng motorsiklo at mga sasakyan. Kaya posible na magbago ang mga makikita na kalakaran sa mga COMELEC checkpoint sa parating na SK at barangay election ngayong Oktubre at pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy sa August 28 hanggang September 2, 2023 na lagi na lamang ang mga nakamotorsiklo ang nahaharang ng matagal dahil sa dating kalakaran ng COMELEC checkpoint na hinahanapan ng lahat ng papeles ang mga driver nito. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawan niya. Balita 1 with DYPR. 15 minuto makalipas ang 6:00 ang iba pang balita sa aming pagbabalik. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Bilang agapay sa mga kababayan nating kapos sa buhay, ang Paleco ay nagbibigay ng lifeline rate discount sa mga maituturing na qualified marginalized end users. Maaaring mag-apply ang mga sumusunod: residential consumers na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at residential consumers na ang income ay mas mababa sa poverty threshold base sa PSA. Maaaring makakuha ng 50% discount ang mga nabanggit na may konsumong hindi tataas ng 15 kWh kada buwan. 40% discount naman ang mga may konsumo mula 16 hanggang 20 kWh, 35% para sa konsumo na 21 hanggang 25 kWh, at 30% para sa 26 to 30 kWh. Samantala, 25% naman para sa 31 kWh, 20% para sa 32 kWh, 15% sa 33 kWh, 10% sa 34 kWh, at 5% discount para sa mga hindi lalagpas ng 35 kWh ang konsumo kada buwan. Ang pabatid na ito ay hatid sa inyo ng Paleco at ng himpilang ito.
Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Nahihirapan sa pagbabawas kada umaga? Almoranas at constipation? Solusyonan! Red Alingatong! Red Alingatong! Nakakatulong sa digestive problems at nakakalinis ng colon system. Mabisang gamot sa gouty arthritis, dialysis patient, high blood pressure at diabetes. The Miracle Roots Red Alingatong nasa capsule na. Hatid ng GreenMed Pharma. Red Alingatong capsule is now FDA approved. Balita Uno with DYPR. 18 minuto makalipas ang 6:00 sa iba pang balita. Maglalagay ng Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security Project ang Department of Agriculture at Department of Justice o DOJ sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ang proyekto ay bilang suporta sa sustainable food environment sa gitna ng problema sa food security. Habang nagsasagawa ng reformation sa mga persons deprived of liberty sa pamamagitan ng Bucor Labor and Livelihood Program. Sa isinagawang pagpupulong sa Maynila ng Department of Agriculture, DOJ at iba pang concerned agencies, kanilang pinag-usapan ang mga nararapat na hakbang at iba pang bagay na may kinalaman sa pagsisimula ng proyekto at pagbisita sa August 14 sa Iwahig Prison and Penal Farm para sa ocular inspection. Balita Uno with DYPR. Police report. Police reports. Sa ating police report, wanted sa carnapping arestado sa bayan ng Dumaran. Ang detalye ng balita hatid ni Romy Luzares. Police report. Police reports. Itinuturing na rank number 4 most wanted person sa municipal level ang wanted na si Jimmy Boy Gonzales Puño. Debido sa kanyang salto sa kanan, residente ng barangay Itangila, Dumaran, Palawan kung saan ito na aresto. 300,000 pesos ang dapat na itong ilayas na pensa para sa pansamantamitong kalayaan ang ibinaba ng korte sa pinakaharap na kasong natin. Nadakitang suspect ng pulis Dumaran at iba pa ng mga pulis operatives sa dito ng warrant of arrest sa binaba ni Judge Paul Agis ng Regional Trial Court, Fourth Judicial Region, Branch 95 ng Rojas, Palawan. Rami Rosares para sa DYPR ang unang sa puso ng mga Palawan. Police report. Police reports. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Sa mahigit 10 taon, ang City Nickel Mines and Development Corporation ay nagsasagawa ng responsableng operasyon ng pagmimina sa bayan ng Nara at Sofronio Española, lalawigan ng Palawan. Layunin namin na magdala ng kaunlaran sa aming mga mining communities bilang partner ng pamahalaan. Bahagi ng aming paglalakbay ang makapaghatid ng tulong sa pamamagitan ng mga proyekto, programa at gawain na naaayon sa kanilang pangangailangan upang maiangat ang antas ng pamumuhay. Sa kabila na hirap sila tatay, nanay dahil sa eskola kung ba't kami nakatapos. Kaya malaki na itulong ng scholar sa amin kung ba't nandito kami na nagtatrabaho at nakakatulong na din sa kanila. Ang City Nickel po, nagbigay ng mga health station. Patuloy pa rin naming pagsisikapan ng bawat taon na kasama kayo sa pangangasiwa ng tapat sa kapaligiran at pamayanan. Ito ang istorya sa likod ng aming responsableng pagmimina. City Nickel Mines and Development Corporation. Sa responsableng pagmimina, may ginhawa. Kailangan magpadala ng pera pero nag-aalinlangan kung safe o kung matatanggap ba agad? Huwag magalala. #palaparaan yan sa Palawan Express Pera Padala. Alam nyo kung bakit Palawan? Cash agad ang matatanggap ng pinadalhan ko. Walang kuskus balungos. Mababa pa ang service fee at napakarami pang branches nationwide kaya madaling magpadala at mag-claim. Kaya kung pera padala ang usapan, para sa mga maparaan, ipalawan mo na. For more info, visit the Palawan Pawn Shop official Facebook page. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Alam
Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. Sasamahan ka ng Phoenix. Sasamahan ka ng Phoenix. Gusto mo bang magkaroon ng Phoenix Loyalty Card at mag-uwi ng samot-saring appliances? Kuha na ng libreng Phoenix Loyalty Card. Ipakita lang inyong driver's license, 1 point kada litro at maximum of 3 transactions kada araw. May chance ka na mag-uwi ng mga appliances kapag na-redeem mo na ang points mo. Non-convertible ang points sa cash at pwede magbayad ng cash or through mobile wallet. Phoenix Gas Station, located at Puerto Princesa, San Jose, San Manuel at Siksikan. Sa South, may Phoenix Brooks Point at Phoenix Patarasa. Sa Norte, Phoenix San Vicente at Phoenix El Nido. Premyo kada litro para sa Palawenyo. Promo period starts May 12 to December 31, 2023. Sasamahan ka. Sasamahan ka. Sasamahan ka ng Phoenix. Per DTI PWN-046 Series of 2023. Balita Uno with DYPR. Showbiz Balita. Sa ating showbiz balita, Puerto Princesa may kandidata sa Miss Tourism Heritage International. Ang showbiz balita hatid ng Showbiz Insider Joel Contrivida. Showbiz Balita. Opisyal ng kandidata ng Miss Tourism Heritage International ang taga Puerto Princesa na si Hil Marie Hardinico. Ito na ang ikalawang taon na nasabing pageant na ang target maging host province ay ang Palawan. Si Hardinico ay isa ng doktor at buhat sa angkang mga Fernandez na kilala sa musika sa lalawigan. Anya ang pagsali niya ay dahil kay Alexander Andan na siyang direktor ng Mutya ng Palawan ngayong taon kung saan naging hurado siya nito at doon anya siya inalok na sumali. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At sa ating balitang Good Vibes, bida ngayon online ang prutas na tabo, isang wild at sinasabing sa Palawan lamang nabubuhay. Tabo o Willowbea sarawanensis ayon sa post ng FB page na Localpedia ay isang uri ng prutas na nagbubunga sa mga sanga o gumagapang ito na halaman at hindi puno. Sa impormasyon ay kilala ito na natuklasan sa mga isla ng Borneo at sa Pilipinas ay sa Palawan lamang ito makikita. Parang malaki siyang uri ng santol at ang lasa ay hindi nalalayo sa santol at mangustin. Panahon ng tagbunga nito mula July hanggang Oktubre. Ilan sa mga nagkomento sa nasabing post na marami sa bayan ng Rizal at sa iba pang bahagi ng sur ng Palawan. Sabi sa post, idineklara na ang tabo bilang vulnerable o nanganganib na maubos na klase ayon sa DNR. Balitang Good Vibes. Ulat panahon.
Panahon ngayong Huwebes, si severe tropical storm na may international name na Lan ay nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Nasa 2,300 km ito ng east-northeast ng extreme northern Luzon. Ngayong araw, asahan sa Palawan ang maulap na kalangitan na sasamahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan lalo na sa hilagang bahagi ng lalawigan. Epekto ito ng habagat. Naglalaro sa 27 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura sa Puerto Princesa. Sumikat ang araw alas 5:35 kaninang umaga at lulubog ito alas 6:20 mamayang gabi. Ulat panahon. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Huwebes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang mamayang tanghali, Balita Uno with DYPR dito pa rin po sa 95.11 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Mga balitang dapat mong malaman. Mga isyung dapat pag-usapan. Iisa-isahin natin yan, kawan. Sa Balita Uno. Balita Uno with DYPR. DYPR. Atenda. Alas 6 ng umaga at alas 12:30 ng tanghali sa 95.1 1FM.